Hello guys! So for today's video, habang ako nga ay nagwawalis dahil napakadumi at alikabok, dahil nga para kaming binagyo kagabi guys, as in napakalakas na hangin na parang signal number 3 na guys sa Pinas. May kasamang ulan pero hindi siya super lakas kasi nga super lakas ng hangin, natalo ang ulan. Ano daw? So ayun na nga guys, dito sa India, every year mayroon ngang windstorm na nangyayari pero hindi tinuturing na bagyo ito dito guys. Parang normal na lang kaya pinapatay talaga nila ang kuryente kapag ganun kalakas ang hangin. Makikita nyo naman guys, no, super alikabok kasi nga may kasamang alikabok ang hangin. Kaya struggle is real nga dahil napakapino ng alikabok dito guys. Gusto ko rin pala pag-usapan guys ang topic na ano ang disadvantage at advantage kapag hindi ka marunong sa local na lengguwahe ng asawa mong Indiano. So far guys, for me in my experience, ang advantage nito ay hindi ka nila mapagsasabihan o mapapagalitan kung may nagawa kang mali. Kasi kay Mr. sila magsasabi at magalit, ganon. Then si Mr. ang magsasabi sa akin. So, ang mangyayari, si Mr. ang kawawa. Kasi siya rin ang aawayin ko, ganon. Pero mas maraming disadvantage guys, kasi nga mahirap makipag-communicate, no, kapag hindi ka marunong sa lingwahe nila. So madalas language barriers talaga ang may awkward moment. Ganon din guys, minsan nagkukos din kasi minsan ng misunderstanding dahil nga hindi nyo ma-express pareho ang gusto nyong sabihin sa isa't isa. So dito kasi guys sa India, mas prefer talaga nila ang nagamitin ang kanilang lingwahe kahit marunong pa silang mag-English. Kasi nga ang mga Indians guys, tinatangkilik talaga nila ang sariling atin nila. So sa lahat ng bagay, produkto at lingwahe, ganon sila dito guys. Tapos kapag nag-away kami ni Mister, ang hirap guys kasi in English, then di ko din ma-express yung gusto kong sabihin. So kapag nag-aaway kami guys, English Carabao na ang person. So si Mister, sige lang siya, what, kapag galit akong mag-English guys. Kasi nga, as in, mali-mali na ang aking grammar. Isang reason din guys na hindi kami close ng aking biyanan, no, dahil nga sa lingwahe. Ayan, so itong si Mister kasi guys, tamad din ako turuan at kausapin sa hindi. So madalas guys, nagagalit sila, bakit daw in English kami nag-uusap? Bakit daw hindi kami mag-usap in Hindi? So kala kasi nila guys, napakadaling matuto ng lingwahe nila. As in guys, hirap na hirap akong matuto ng lingwahe nila. Although, may mga alam naman na akong basic words at saka naiintindihan ko na rin sila minsan guys. Yun lang, hindi pa talaga ako marunong magsalita ng lingwahe nila. Pero madalas guys is nagigets ko na sila. Ayan. So, madalas si mother-in-law tsaka si father-in-law, ang pagkapag may sasabihin sila sa akin guys, in Hindi talaga, as in straight in Hindi ang salita nila sa akin. Pero nagigets ko naman na sila. Kaya lang hindi pa talaga ako yung marunong makipag-communicate sa lingwahe nila. Kasi guys, napakahirap as in. Tamad din kasi talaga ako matuto ng lingwahe nila guys. Kasi sumasakit ang ulo ko kapag kasi sinusubukan ko talagang matuto ng lingwahe nila. Ang lingwahe kasi nila guys, hindi rin talaga basta-basta. Kasi every word na gagamitin mo, kunyari ang may tinutukoy kang babae, ganyan, may tamang words doon, hindi ka basta-basta gagamit ng word nila na hindi akma doon sa tinutukoy mo. Parang ganun, basta ang hirap guys. As in, sinubukan ko rin kasing mag-aral ng Hindi guys. Kaya lang, hindi talaga kinaya ng utak ko guys. Ayan, so yun lang guys, yung in my experience yun yung mga disadvantage at advantage ng isang Pilipina, no, na nakapag-asawa ng Indiano. Kapag hindi ka marunong ng lingwahe nila, mahirap, pero may time na okay na lang din, mas maigi na lang din, parang gano'n na hindi ka marunong ng lingwahe nila. Kasi kahit may pagsasabi man sila in your back, hindi mo na naintindihan, no? So kasalanan na nila yun. So yan lamang ang ating vlog for today guys. Thank you for watching again. Bye bye.